mapapantayan ang sakripisyo na kayang gawin ng isang niyo ba? ina para itaguyod ang kanyang anak. Ayan. Ang kwento ng ilang natatanging ina sa Frontline Report ni Jenny Dongon. Inspirasyon ang mga nanay. Nagsusumikap sila sa buhay alang-alang sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Gaya ni Nanay Maricel Peña, dati siyang runner sa mga pasugalan para lang matustusan ang araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. Ito lang ang trabahong alam niya noon dahil hindi siya nakapag-aral at hindi marunong magbasa at sumulat. Sa totoo lamang ay isa po akong sakit ng lipunan. Ibig sabihin pasaway. Ang trabaho po namin, ang binubuhay ko sa mga anak ko is for sugan. Pero nang makapasok sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps noong 2009, hindi niya sinayang ang tila second chance niya sa buhay. Nagsumikap si Maricel hanggang sa ginawa siyang leader ng 4Ps beneficiary sa kanilang lugar sa Taguig. Dito natuto siyang magsulat at magbasa. Ngayon, isa na siyang government employee at kabilang sa mga tinatawag na inspiring Taguigenyo. Pero ang pinakamalaking achievement ni Maricel ay ang mapagtapos ng pag-aaral ang kanyang dalawang anak. Yun. Nakapagtrabaho na po yung anak ko, may asawa na po yung panganay ko, yung anak kong pangalawa nasa barangay hall nagtatrabaho. Sa isa namang construction site sa Pasay, nagtatrabaho si Nanay Elenisa bilang safety officer. Nagbabanat siya ng buto sa katirikan ng araw. Kahit pa puro lalaki ang katrabaho niya, hindi Nababanat ba yung buto? Parang elastic yung ang buto niya. Sorry naman, medyo lang ako critical thinker lang talaga ako pag may naririnig ako Parang, kailan pa nabanat ang buto? Elastic siya? De, joke lang po padaig si Nanay Elenisa para sa kinabukasan ng 5 niyang anak. Solo parent siya matapos iwanan ng kanyang kinakasama. Siyempre, pag ang anak na ang pag-usapan, hindi natin pwedeng talikuran. Kung susuko ako, paano na ang mga anak ko kung susuko ako? Paano na ang kakainin? Ano sa pag-aaral nila? Wala. Dahil ako lang ang nag-iisang ina na nagbibigay sa kanila. Nakabila din sa araw si Nanay Maria Jacobo, isang street sweeper sa Quezon City. Nagpapakatatag siya para mapagtapos ang mga anak. Kahit pa may mga pagkakataong nalalagay sa alanganin ang kanyang buhay. Nabaan na lang yung ulo ko. Nabagok. Kasi iniisip ko yung mga anak ko para matapos po sila sa pag-aaral. Kaya naglakas na loob po ako ng mabuhay. Ang mga gaya ni Nanay Angelica, Nanay Elenisa at Nanay Maricel at ng marami pang nanay sa buong mundo. Ipinakikita ang tunay na pagmamahal at sakripisyo ng mga ina na ang pinakakaligayahan ay makitang magtagumpay sa buhay ang kanilang mga anak. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Ayun, palakpakan naman tayo dyan. Alam mo, sa totoo lang gusto ko lang batiin kayo ng Happy Mother's Day. Happy Mother's Day sa lahat po ng mga nanay na nanonood dito. Alam nyo, natutuwa ako every time kasi alam mo marami tayong taga-subaybay, mga subscriber na nanay. Kaya ako natutuwa ho sa kanila dahil parang tuwang-tuwa sila na parang ako'y kanilang anak. Kawawa naman kayo mga nanay kayo. Kung ako naging anak nyo, lakas kumain. Lakas pantumae. Okay lang sana yung lakas kumain. Pero yung palatay, medyo mahirap po yun. Pero ako po natutuwa ako Walang biro, natutuwa po ako sa mga magulang dyan. Especially sa mga nanay. Di ba sinabi ko naman sa inyo, panoorin nyo yung video ko about mother. My mother is really a mother na talagang sinakripisyo ang kanyang buhay. At dahil po doon, para sa akin, para sa akin. Kaya nga pag may mga nanay dyan, na natutuwa sa pagbablog ko, alam nyo, it reminds me of my mother. Kasi my mother siguro, if she is alive, siguradong tuwan-tuwa ho yun. Ngayon, sabi niya, ay salamat naman yung anak kong tarantado noon. Kahit pa paano. Di ba?
Hindi, dahil nga po, tandaan nyo ito. Kaya ko ito binabalik sa inyo para ho ipaalala sa inyo na yung nanay ko, dahil sa ako po ay loko-loko na ako, bata pa lang po ako talagang loko-loko. Ngayon, sakto na lang. Sobrang loko-loko ko noon. Sakit ako sa ulo. Every time na ilalabas na yung grade, yung sa card, iiyak yun. Kasi isipin nyo ito principal ang nanay ko. Tapos naging dean. Tapos pupunta ng eskwelahan ko para kakausapin yung principal nung eskwelahan ko. Siyempre tropa sila eh. Tropa sila, siyempre parang, sige na, yung anak ko kawawa naman. Totoo, walang biro Ganun yun, every, para lang ipasa ako. Doon pa lang, yung sakripisyo ng nanay ko noon, ay grabe ho. Grabe ho yung sakripisyo na yun. Kasi it's very humbling. Isipin mo, university din ka. Noong una, principal lang siya ng university kasi, hindi pa university yun, college pa lang yun. So, principal pa lang. Nung naging university na yun, JRU, naging din na siya. Pero and yet, she will humble herself doon sa principal ng eskwelahan ko. Para lang sabihin, parang awa nyo na, ipasa nyo na. Konti na lang, malapit na. Pag-graduate niyan, ako nang bahala sa pag-college niyan. Basta ipasa nyo lang. And because of that, naitawid ang high school life ko. Sobrang natawid yun. Dahil sa aking nanay na masipag, matyaga, at syempre sa sakripisyo na rin ng aking tatay dahil siya ho naman ang nagtatrabaho din para sa aking tuition fee. Pero dahil po talaga sa kanilang sakripisyo, kahit papaano tayo naman ay naayos ang buhay. Di ba? Ayan ay pagpupugay sa aking nanay na nagsakripisyo. Kaya ho kayong mga nanay dyan, na-appreciate ko yung sakripisyo nyo sa mga anak nyo. Kung hindi man sinasabi sa inyo ng anak nyo na natutuwa sila, maaaring hindi lang sila sanay. O kung hindi man nila nasasabing I love you, mahal kita inay, o mahal kita nanay, o mahal kita mami, o mama, maaaring hindi lang sila sanay. Pero deep, sigurado sa kanilang mga puso, mahal nila kayo. At kayo namang mga iniwan ng mga anak nyo, wag nyo na lang, isipin nyo na lang po na siguro nagtataguyod na rin sila ng kanilang buhay at wala na silang oras sa kanilang buhay, makakarma sila niyan. Pag nagkaanak sila, iiwan din sila. Sama na ugali. Hindi, totoo po Sabi nito, pasang graduate, oo, pasang awa po ako, walang biro. Tamad po ako nun. Kasi, alam mo, nung high school pa lang, may prinsipyo na ako. Matalas na po isip ko nun. Hindi, walang biro. Matalas na po ang isip ko na. Alam niyo ang prinsipyo ko nun, high school elementary high school. Pag nabobore ako sa klase dahil ang bagal magturo ng teacher, lumalabas ako. Kasi sabi ko sa prinsipyo ko, yung tinuturo niya, mas kaya ko matutunan pagbabasa ng libro, ba't pa ako makikinig sa kanya? Ang bagal niya magturo. Morning, Joe! Oy, napasaya mo ako, nak. Maraming salam. Uy, you have a great anak. And I could, Nanay Morning Dew, I could say na you are a great mother because of your son na si Boss Dada. Alam mo, si Boss Dada, iba yan. Malaki, sabihin yung parang sisiga-siga, malaki, pero yung puso niyan kasama sa lumaki. Ibig sabihin, talagang maano yan sa tao. Sobrang yan. Siya nga lagi nagpapaalala sa akin ng mga magagandang bagay. Kasi kasama si Coach Oli, silang dalawa, nagpapaalala na, easy lang dito sa ganito. Ito, alagaan natin to mga ganito. Kaya alam ko na dahil sa kanilang mga nanay yan. Palakpakan natin. Diba? Diba, Boss Dada? Hindi, mabuting anak to si Boss Dada. Kaya lang, isang bagay pa ang na-realize ko, Madam Nanay Morning Dew, masarap kayo siguro magluto talaga. Paano nyo napalaki si Boss Dada ng ganyang kalaki? Hindi ko malubos maisip yun.
Grabe yung sakripisyo ninyo para pakainin ng ganyang kadami ang anak nyong yan. Ang tindi ng sakripisyo na yun, ha? Para magpakain ka ng... Yung aso nga lang eh. Yung mga bulldog nga lang para pakainin mo yun, para lumaki. Grabe yung daming pagkain may papakain mo dun. Diba? Si Boss Dada pa lumaki ng ganyan. Sigurado ko grabe yung pagbabanat ng buto ninyo para lang mapakain si Boss Dada. Tanungin ko kayo, hindi kayo nabibilib? Paano niyo napalaki si Boss Dada ng ganyang kalaki? Nakakabilib yun, ha? Kailangan talaga madaming sinaing, iba't ibang kanin, iba't ibang ulam, putahe. Hindi kaya ng iisa yun. Hindi, walang biro. Ako nagpapasalamat sa mga nanay na nanunood. Alam nyo, hindi ko lang masasabi sa inyo kung ano yung nararamdaman ng anak ninyo, pero sigurado ako thankful sila sa inyo. Kasi maraming ganyan hindi expressive. Kahit ako, pinalaki kami ng aming magulang na hindi expressive. We do not say I love you to each other. Pag nagsabi kami ng I love you sa each other, siguro, nak, may sakit ka? Sabog ka ba? Ganon sa amin. Hindi kami kasi very kami. Stiff yung tatay ko, abogado. Ngayon na lang kami nakakapagkwentuhan ng... pero ganon kami pinalaki. Kaya mga strong ang personality namin ni Coach Oli. Tapos at the same time, ewan ko si Coach Oli, ako never ko nasabi sa nanay ko na mahal ko siya. Yung talagang literal. Alam niyo kung kailan ko na lang nasabi yun? Nung nakahiga na ho siya at hindi na ho siya nakakapagsalita dahil sa sakit niyang cancer. Ito, walang biro ito. Yun isa sa mga nire-regret ko. Hindi ko nasabi ng I love you sa kanya na makaka-respond pa siya. Totoo yun. Kasi hindi kami sinanay ng ganun eh. Pero alam niyang mahal ko siya kasi pinagsisilbihan ko siya. I do it my way, ika nga. Pinagdadrive ko siya. Alam niya yun, mahal ko siya. Pero I never say that na I love you, mami, ingat. Nasabi ko na lang siya noon nung mamamatay na ho siya. A little bit regret kasi I was not expressive nung time na yun, di ba? Pero at least nasabi ko bago siya mamatay. Kaya nga ako, ang payo ko sa inyo, wag nyo nang antayin na dumating yung panahon na hindi na nakaka-respond yung magulang ninyo. Kasi it's a fact. It's a fact that you cannot deny. Na darating ang panahon, mawawala ang mga magulang ninyo. Habang ngayon nakikinig pa sila, nakakapagsalita pa, nakaka-reply pa sila, say it. Mahal nyo sila. Alam nyo, malaking bagay yun sa magulang. Maniwala kay sa akin. Akala ninyo, wala lang yun. Pero sa kanila, malaking bagay yun. Kasi, nagpapakahirap sila sa inyo. Pagod na pagod yung mga magulang na yan. Lalo na mga nanay. Pagod na pagod po sila para lang maitawid kayo. Ang nanay nga pinaka hindi selfish na tao. Pinaka-unselfish na tao. Talaga sila yung kakalimutan na nila lahat. Yung, alam mo yung pagiging dalaga nila, lahat ng kapritsyohan nila nung dalaga nila, isasantabi nila. Kaya nga ako sila nagiging ganyan na itsura. Hindi ako nagbibiro, Baka akala ninyo, hindi po ako nagbibiro. Yung mga nanay, bakit nagiging parang nalolosyang na kaagad? Nung dalaga yan, magaganda yan. Yung dalaga yan, nag-aayos yan. Pero dahil sa inyong mga anak, nakalimutan na nila mag-ayos. Nakalimutan na nilang magpabango. Amoy sibuyas na sila lagi. Kasalanan yung mga anak. Totoo yan. Kaya nila nakakalimutan na bumili ng sariling damit nila para gumanda sila. Dahil sa anak nila, kaysa na ibibili nila sa sarili nila, ibibili nila sa anak nila. Alam ko yan. Kasi ganyan ang ginawa ng nanay ko sa akin. Hindi na ho siya nag-aayos, hindi na ho siya talagang, kasi nga, kakabayad sa utang ko. Kinuha ba naman niya ako ng credit card? HSBC.